Kamusta ka na, Shuyi? May masakit pa ba sa'yo? Bakit nasa bahay ako? Nahulog ka doon sa bundok. Kaya, dinala kita pabalik dito. Minabantayan mo ba ako? Okay lang ako. Magpahinga ka muna. Ayos lang. Gusto ko makasama ka dito. Masakit bang paa mo? Aabutin ito ng 2 buwan bago gumaling. Di bale, isipin mo na lang ito na pahinga. Tama. Sabi ni Meng Wang yan, nagkaramdam ka doon ng pananakit ng tiyan kaya hindi ka nakabalik. Kung gano'n, bakit ka nahulog doon sa bundok? Ito ang sabi niya sa'yo? Yun ba talaga ang nangyari? Hindi ko nakita ang daan. Hindi sinasadyang nahulog ako. Mengwang yan. Ang pangyayaring ito, makakabawi din ako sa'yo. Anong meron, Shuyi? Ayos lang. Hinatid mo ako pabalik dito. Paano yung mga kaklase ko? Kung malaman nila na bumalik ka muna para sa akin, ano na lang sasabihin ko sa kanila? Di mo pa kailangang ipaliwanag. Kung malaman nila, edi malaman nila. Magkasintahan na tayo. Hindi na mahalaga kung malaman nila. Isa pa, pinaayos ko na ito kay Zhang Yang para sunduin sila bukas. Nung palapit ng dilim, natatakot ako na baka hindi kita mahanap. At nung nakita kitang nakahiga ka na sa lupa, sa kaloob-looban ng puso ko, hanggang sa magising ka at may sasabihin ka sa akin, gagaan ang loob ko. Gusto kitang makasama. Hindi kita iiwan. Sabi nila, kapag ang isang lalaki ay umiibig, magiging parang bata. Totoo nga. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang gusto ko lang maging okay ka. Shuye, okay na bang binti mo? Bakit pumasok ka pa? Hindi na mahalaga. Ilang buwan na din ako nagpahinga, kaya kailangan ko talagang lumabas. Oh, Jiang Shuyi. Mabuti at nakabalik ka na. Kumusta ang habulin ng mga teacher, Jiang Shuyi? Ano? Okay na bang paa mo? Ba't naglakas kang loob ng pumasok? Mengwan yan, napaka-weirdo mo talaga. Jiang Shuyi, itong alaga mo, napaka-protective niya. Anong sabi mo? So, ikaw ang aso niya. Bingi ka ba? Ikaw? Kayo? Zuyan, lumabas ka muna. Jiang Shuye, anong gusto mong gawin? Gusto mo bang labanan kaming tatlo? Gusto mo bang mamatay? Ano? Gusto mo na bang lumuhod? At humingi ng tawad? Jiang Shuye! Tigilan mo yan! Nako, anong nangyayari sa loob? Jiang Shuye, baliw ka ba? Jiang Shuye! Jiang Shuye! Tama na! Kalmado na kayo? Kung hindi pa kayo kumalma, ito pa. Ano? Masaya? Jiang Shuye, anong ginagawa mo? Ang ginagawa ko? May gusto kong tanungin sa'yo. Mengon yan. Doon sa bundok. Inaamin mo ba o hindi na ikaw tumulak sa akin? Kalokohan! Nakita mo ba? Tama. Nakita ko lahat ang pangyayari. Meron ding ibang nakakakita. Tama na! Tama na! Eh ano kung tinulak kita? Ayaw ko lang talaga sa'yo. Halatang gusto ko ng lahat. Humahanap ka pa ng para mapansin ni Kuya Shenke. Pero ako, kailangan ko pang magpanggap. Swerte ka at magbawal ang binagsak mo. Hindi ka pa namatay. Maliban, alam ko, hindi na natin magiging mentor si Professor Shen. Nang dahil sa'yo, makasarili kang demonyo. Mamatay ka! Swerte ka at magbawal ang binagsak mo. Hindi ka pa namatay. Makasarili kang demonyo! Mamatay ka!
Ikaw? Mengwan yan. Hindi ako ganang talambot para apihin mo. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Kung guguluhin mo pa ako, ang recording na to lalabas sa pwesto ng Dean. Ingatan mo lang sarili mo. Ay, Shuyi, ganito dapat ang pakikitungo sa kanila. Tara na. Jiang Shuyi, walang iya ka! Wang yan, anong gagawin natin? Hahayaan mo na lang ba na apihin kami? Kalokohan! Hindi ko hahayaan yan! Magbabayad siya! Wan yan, sa tingin ko, hindi muna natin siya guguluhin. May recording siya, ngunit may ebidensya din mula sa Donggo. Okay lang ba kung alam ng iba? Kung alam ni Professor siya tungkol dito? Check na. Tahimik! Jiang Shuyi, maghintay ka! Hanggat iniistorbo mo si Professor Shenke, hindi kita pagkakawalan. Oh. Di bale, magiging ayos lang ako kapag nagpapahinga ako. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Hindi na kailangan, kaya kung bumalik sa kwarto kong mag-isa. Jiang Shuyi, dapat mong tanggapin ang mga bagay na ito. Ako ang boyfriend mo. Ako? Tanggap ko na to. Ang lakas ng loob mong halikan ako ng palihim noon. Anong nangyari? Tanga. Kasi ikaw notot ngayon ay sobrang magkaiba. Pero sinisisi mo ako noon nang palihim kitang hinahalikan. Anong meron? Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Ngayon, maaari ko ba itong ibalik? Hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Magpatuloy lang kayo. Sige na. Shenke, sundan mo siya. Napakagaling nyo. Magkasama talaga kayong dalawa. Ang ganitong bagay, natago mo talaga sa akin, ha? May sasabihin ka pa ba? Katapos mo makipag-usap, magkukay ka ng butas. Ito ang bagong pag-unlad sa pagbuo ng gamot ng anti-cancer. Shenke, alis mo na ako. Shenke, tama. Tandaan mong isara ang pinto. Ano to? Nabuo ng mga gamot na anti-cancer. Sa susunod na panahon, baka mag-focus na ako sa lab. Ito ay isang magandang bagay. Ang aking mga pay gumagaling na. Makakalakad na din ako, walang problema. Mag-focus ka na lang sa iyong pananaliksik. Anong ginagawa mo? Huwag na yun. Isasara ko ang pinto. Pero ang file na yun. Pupunta ako sa institute bukas, hindi ako nagmamadali. Surprise! Ma? Tita Shen? Pumasok ka. Shuyi, halika. Shuyi, kasama mo na pala si Shenke. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Kung hindi sinabi ni Zhangyan sa akin, hindi ko malalaman ang tungkol dito. Shuyi, sabihin mo sa akin, kumusta naman ang buhay mo na kasama si Shenke? Ikaw bata ka, ang ganitong bagay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung hindi ako tinawagan ni Tita Shen mo, hindi ko malalaman ito. Kailan kayo magpapakasal? Iha. Ma, si Shuyi hindi pa nakakagraduate. Hindi ko pa iniisip ang ganitong bagay. Maaaring baliwalain ang pagpapahayag. Hindi mo ba kayo isalang-alang para lang sa kanya? Irresponsable ka talaga. Hindi naman sa wala ako nito. Sabi ko na nga ba, mula nung unang pagkakataon kitang nakita, pakiramdam ko ikaw ay aking hinaharap na manugang. Hindi ko inaasahang nagkakatotoo talaga.
Kung hindi dahil nagkasakit ang lola ni Shenke, hindi rin kami aalis doon sa Nansheng. Pero kahit manatili kami doon, wala rin siya sa mabuting kalusugan. Masyadong naaabala si Shenke. Pero hindi mo alam. May lihim siya na litrato mo na nakaipit sa libro at tinala sa Kyoto. Kilala ko ng batang yan. Matagal kaya niyang gusto. Ma, Alam mo, simula nang lumayo ka, gutom palagi ang babaeng ito. Hindi kumakain. Nag-aral siya ng mabuti araw-araw. Yun pala, sumunod sa'yo papuntang Kyoto. Hindi niya sinasabi pero alam ko yan. Ma! Shoye, mamaya, sasamahan kita mag-shopping. Okay po, tita. Shoye, regalo ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Ah, tita, wag po. Tita, masyadong mahal. Dahil mabait ka, deserve mo to. Sukatin mo ito. Ito? Bakit nakatulala ka lang dyan? Tumayo ka at isuot kay Shoye. oh, sige. Chang Shoye? Kuya Shenke? Bakit magkasama si Professor Shen at Jiang Shuyi? Tingnan mo, sinuotan pa niya si Jiang Shuyi ng kwintas. Sila ba? Hindi naman sila magkasintahan, di ba? Imposible. Hindi ito maaari. Napakaganda. Gaya ng inasa ng aking mga mata. Malaki ang ginastos mo dito, tita. Wala lang yan. Pag napakasama kayo ni Shenke, siya nang bibili sa'yo ng isang set. Ma, inumin mo na ang kape mo. Lumalamig na. Sige. Inumin ko na. Mama ba yun ni Professor Shen? Baka malapit na silang ikasal. Iho, itong jade bracelet. Bagamat wala akong set ng ginto, ngunit ito ay mahalaga. Ito ay galing pa sa lola ni Shoyi. Naipasa ito sa bawat henerasyon bilang iyong manugang. Pag nagkaanak kayo ng babae, ipasa mo na lang sa kanya. Parang totoo ang sinabi mo. Wag na po, tita. Ito ay masyadong mahal. Sige na, tanggapin mo na ito. Pinagkakatiwalaan kita. Okay lang talaga, tita. Tanggapin mo na lang. Simbolo ito ng pagkakasundo ng pamilya natin. Salamat po, tita. Papahalagan ko po ito ng mabuti. Oh, tara na. Shuyi, may sasabihin ako sa'yo. May problema ba, ma? Ito, ma. Para saan ito? Pinagmamasan ko kayo habang lumalaki. Pero alam ko kung sino siya. Ngunit may mga bagay na kailangan mong malaman. Ang kalagayan ng ating pamilya ay hindi kasing ganda ng kalagayan ng pamilya Shen. Pero ikaw, mula pagkabata, marunong kang umunawa. May mga bagay na malinaw na hindi ko nasabi sa'yo. Ma, alam ko. Pero itong ipon niya ni Papa, hindi ko ito matatanggap. Ikaw ang nag-iisa kong anak na babae. Dahil mo si Shenki para sa hapunan sa Chinese New Year. Tara. Aalis na kami. Magsha-shopping pa kami sa Kyoto. Hindi na namin kayo guguluhin. Masyadong mahal ito. Pero, kailangan natin tuparin ang hiling ng ating mga ina. Nakadepende ito sa iyong performance. Tara. Akin lang si Kuya Shenke. Kuya Shenke. Mengwen yan. Bakit ka nandito? Kuya Shenke, nandito ako para hanapin ka. May gusto ka bang sabihin sa akin? Kuya Shenke! Anong ginagawa mo? Kuya Shenke, huwag mo itulak palayo. Matagal na kitang gusto. Alam ko,
Maraming maling bagay na gawa ko dati. Ngunit para tayo sa isa't isa, pinaglaban kita, Kuya Shinke. Kuya Shinke? Sinabi ko na sa'yo dati, hindi kita gusto. Kung gagawin mo ulit ito, tatawagan ko ang papa mo. Hayaan mo siyang kunin ka niya. Kahit tawagan mo pang papa ko, hindi ako natatakot. Noong nagsimula ako sa medical school, sa unang pagkakataon nakilala kita. Kahit sabihin mo pa sa papa ko, mahal mo ba siya kaysa sa akin? Bakit siyang pinili mo? Hindi kita gusto. Bakit ka nandito? Wala kaming pasok. Nandito ako para sunduin ka. Malamig ba? Puta! Wala hiya! Puta! Wala hiya! Mengwan yan! Anong ginagawa mo? Maglakas loob ka pa? Hindi mo ako pwedeng apihin. Kahit mabalik ka pa dyan, tatawa ako ng pulis para hulihin ka. Masakit ba? Hindi. 2 beses ko lang siyang sinampal. Kung paano kita nakilala noon, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Wala akong pakialam sa kanya. Sa madaling salita, hindi niya ako pwedeng sampalin. Isa akong taong may katayuan. Kung saktan niya ako, sasama ang reputasyon. Pero iba ako, sa ibang estudyante at sa ibang babae. Anong meron? Wala lang. Gusto lang kitang yakapin. Tara na. Chang Shuyi, dahil sa ginawa mo sa akin, sisirain kita. Maghintay ka lang. Sisirain kita. Uy, Shuyi! Hinahanap mo si Professor Shen? Opo. Sayang naman, si Professor Shen ay may kasulukuyang ginagawa para sa aming pananaliksik. Mukhang busy siya ngayon, wala siyang oras para makita ka. Pero, may oras ako. Ano bang nangyari sa'yo? Handa akong pagsilbihan ka. Saka na lang, babalik na lang ako. Teka lang. Isa ako sa mga senior ng Professor Shen mo. Siguradong mas magaling ako sa kanya. Sige, tatanungin ko si Shenke. Tingnan natin kung sasagot pa siya o hindi. Ay nako, hindi na talaga ako makikipasok sa isang bagay. Itong dalawa talaga, parehas lang talagang ugali. Hoy, ikaw ba si Jiang Shuyi? Sino kayo? Hello? Hello? Jiang Shuyi! Hello? Jiang Shuyi? Jiang Shuyi? Itong babaeng to, hindi naman nagsasalita. Anong gagawin? Ako? Gusto ko siyang manta. Pag nagawa mo yung usapan natin, gagawin ko ang gusto mo. Ako nang bahala dito. Relax ka lang. Ano bang ginagawa niyo dyan? Huwagin niyo na siya! Tapos ka na? Ay, hinahanap ka pala ni Shuyi kanina pero busy ka eh. Umalis muna siya. Nga pala, tumawag siya kanina. Pinulot ko
Pero hindi naman siya sumagot, kaya binaba ko na lang. Kailan siya umalis? Mga kalahating oras na siguro. Teka. Walang sumasagot sa telepono. Pupuntahan ko muna siya. Teka lang, sasama ako. Teka. Hindi ko inaasahan ang iyong maliit na katawan ay lumalaban sa aming pambubugbog. Si Mengon yan ba ang humili sa'yo ng gawin ito? Malapit ka nang mamatay. Ang dami mo pang alam. Hindi ka ba natatakot sa kahihinatnan kung gagawin mo ito? Lumabas ka at magtanong ka sa paligid kung ano ang ginagawa ko sa labas. Kayong lahat, anong ginagawa nyo? Pantay kayo sa labas! Mengwan yan? Ano? Kalapit mo talaga, boss. Paano kung mamatay to? Natatakot ka bang pumatay? Hindi po, boss. Iniisip ko lang yung babae. Hindi siya mukhang mabuting tao. Paano kung masangkot pa tayo sa malaking kaguluhan na ito? Boss, papatayin mo ba ako? Kalokohan! Ako mismo ang gagawa. Tumigil ka! Tumigil ka! Shinken! Boss! Tumawag na ako ng pulis. Tingnan natin kung sino sa inyo maglakas loob na bumalaw. Boss, matras na tayo. Dito na. Ayos ka lang ba? Munti ko nang maisip na dito na ako mamamatay. Huwag mong sabihin yan. Dalhin natin siya sa ospital ngayon na. Mukhang kailangan na talagang gamutin ang mga sugat niya. Yung mga taong yun, huwag mo silang patakasin. Huwag kang mag-alala. Kilala ko sila. Talagang gagawin ko ito para sa'yo. Teka, hindi ba't sinabi ng doktor na walang malaking pinsala? Magpapahinga lang ako na ilang araw at magdiding ang kinan. Hindi ko sila palalampasin. Sa Mengon yan. Narinig ko ang boses niya. Dito sa Kyoto. Siya lang ang kalaban ko. Patawad. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa akin. Wala itong kinalaman sa'yo. Sagutin ko muna to. Kumusta na? Nahuli na ang mga gangsters na yon. Ayon sa kanilang pagtatapat. Nalaman namin na may kinalaman dito si Mengwan yan. Maraming ebidensya. Pero Sa ama ni Mengwan yan, siya isang sikat na guro sa tradisyonal na industriya ng Chinese medicine. Hindi mo na dapat ipapahayag. gusto ko munang malaman kung anong gusto mong gawin. Dalhin mo ang ebidensya. Magkita tayo bukas. Sige. Si Xiao talaga. Matagal lang hindi ko na nakita. Kuya Shinke, gagawa ko na isang tasa ng tsa para kay Shinke. Gusto mo bang katulad ng dati ang lasa? Umupo ka muna. Madam, wag na. Umupo ka muna. May gusto kong sabihin sa inyo ni Mr. Meng. Kuya Shinke, anong meron? Mr. Meng, tignan mo. Ano to? Ito. Paano to posible? Ito hindi pagkakaunawaan. Shinke, baka niloloko ka na lang iba. Ano ba yan? Napaka-rebelde mo talaga! Teka lang, hindi mo lang sinabi sa kanya. Bakit mo siya sinaktan? Pa, bakit mo ko sinampal? May ginawa kang mali. Pinabugbog mo ang kaklase mo. Sa tingin mo ba dapat kang ipaglaban? Pa, anong pinagsasabi mo? May police summon dito.
Nagsisinungaling ka ba? Ako ay isang uwaran sa iba. Bakit kita pinalaki ng ganito? Isang suwain na anak na babae. Mr. Meng, Madam, gusto ko ng paliwanag. Mr. Meng, Madam, gusto ko ng paliwanag. Shenke, hindi ko masyadong naturuan ang anak ko. Gagawin ko. Sisiguraduhin kong disiplinahin siya ng mabuti. Shenke, anong masasabi mo? Si Meng Wanyan, maraming beses niyang ginugulo si Shuyi. Ginagawa ko to para sa kapakanan mo. Huwag mong masamain ito. Pero noon, doon sa Yonghe Village, itinulak mo si Shuyi sa burol. Naging sanhi ito sa pagka-injured ni Shuyi. At ngayon, nakipagtulungan ka pa sa mga gangsters para makidnap at bugbugin si Shuyi. Nagbanta pa siyang patayin si Shuyi. Mayor, ipapanakip na lang ba natin siya sa pulis? O, si Meng Wanyan ay hihinto sa medical na paaralan at tumalis sa Kyoto mula ngayon. Shenke, seryoso ka ba? Si Mingwan yan, siya nag-iisa anak namin. At yung Jiang Shui na yun, kapitbahay mo lang yun, di ba? Bakit ka nag-aabala? Madam, natatakot ako nagkamali ka. Hindi ko lang kapitbahay si Jiang Shuyi. Siya ang girlfriend ko. Siya rin ang magiging asawa ko. Mr. Meng, kung talagang tutuhanin ko at ibigay ang ebidensya na ito sa kolehiyo, kung talagang makikialam ang mga pulis, ang mga kahihinat na hindi ganun kasimple, yun lang ang masasabi ko. Mr. Meng, bibigyan pa kita ng isang araw para pag-isipan ito. Kuya Shenke! Tumahimik ka! Paano ako nagkaroon ng isang anak na katulad mo? Hindi mo lang masisira ang sarili mo kinabukasan. Masisira mo rin ang karir ko. Masisira nito ang kinabukasan ng ating buong pamilya. Para sa'yo, hindi ka karapat dapat ibigin. Ayaw mo rin ba sa mga magulang mo? Pa! Kung patuloy kang matigas ang ulo, ako mismo ang maghahatid sa'yo sa pulisya. Wag! Ikaw ang ama niya. Siya lang anak natin. Maawa ka. Shuyi, si Mingwan yan ay huminto sa pag-aaral. Talaga? Oo. Nag-resign din si Professor Meng. Umalis dito ang pamilya Meng mula sa Kyoto. Talaga? Kumalat din ng chismis na may nangyari daw sa pamilya Meng. Kaya tumakas na lang. Si Professor Meng ay lubos na ginagalang. Hindi siya makakagawa ng anumang krimen. Shenke, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Professor Shen. Ihahatid na kita pa uwi. Professor Shen, madalas mo nang sinusundo si Shuya. Kahit na siya nakatira na sa iyong bahay. Magkakakilala ba kayo dati? O di kaya... Ano sa tingin mo? Aalis muna kami. Shuyi, kung kayo talaga, susuportahan kita. Mula ngayon, ako #1 fan mo. So yan, kasikreto mo muna ito. Hindi pwedeng ipaalam sa iba. Huwag kang mag-alala. Promise ko yan. Sige, yun lang muna. Bye-bye! Shenke, patawad. Bakit ka biglang humingi ng tawad sa akin? Alam ko, teacher mo si Professor Meng. Nire-respeto mo siya ng sobra. Ang mga bagay na ito, hindi ka ba nahihirapan? Sinusubukan ko ang aking makakaya na gawin ng mga bagay sa pinakaangkop na paraan. Ang hindi ko kaya, ang hayaang saktan ka ni Meng Wanyan. Huwag kang mag-alala. Ang ginawa ni Meng Wanyan, hindi makaka-apekto sa relasyon namin ni Professor Meng. Si Professor Meng ay isang taong may pangkalahatang kaalaman. Pero ngayon, gusto ko mag-focus ka sa institute. Pag may problema ka doon at hindi mo ako mahanap, pwede mong tawagan si Zhang Yang. Opo. Tapos na? Papahinga lang, kailangan ko pang pumasok mamaya. Kapatid, salamat sa iyo ha. Isang buong linggo ka nang hindi maayos makatulog. Tama. Narinig ko may humahabol kay Shuyi kamakailan.
Wala? Wala lang ba talaga sa'yo? Hindi ka ba natatakot na tumakas si Shuyi kasama ang ibang tao? Hindi ganong klaseng tao si Shuyi. At isa pa, may tiwala kami sa isa't isa. Ayun! Confident! Tumahimik ka nga. Ang daldal mo naman. Akala ko ba hindi ka na babalik dito paggabi? Anong ginagawa mo dito? Siyempre, naghanda ako ng sorpresa para sa'yo. Alis muna ako. Magandang gabi po, Professor Shen. Shuyi, hindi ba sinabi ko sa'yo na madalas ako mag-overtime? Sana natulog ka na lang. Bakit pumunta ka para sunduin ako? Hindi ba sinabi ko sa'yo na madalas ako mag-overtime? Sana natulog ka na lang. Bakit pumunta ka para sunduin ako? Maaga ka kasing umalis at late na umuwi. Hindi na tayo nagkikita. Na-miss lang kita. Kumusta ka na? May problema ka ba sa pag-aaral? Wala. Lahat ay maayos. Mabuti. Sabay na tayong umuwi. Sige. Hello? Jiang Shuyi, ang pananaliksik ni Professor Shen sa wakas ng tagumpay na. Talaga? Professor Shen, salamat sa iyo. Ang pagunlad ng mga gamot na anti-cancer, saka lang tayo magiging ganito sa loob ng maikling panahon. Nakabit natin ng tagumpay, ang pananaliksik at ang pagunlad nito. Wala tayong ideya kung ilang taong maligtas natin mula sa cancer. Sa lahat ng pamilya at mga pasyenteng nahihirapan. Kinakatawan ko sila sa iyo. Salamat. Professor Liu, huwag mong gawin ito. Lahat ng ito ay dahil sa atin. Sa panahong ito, lahat ay nagsusubikap. Bumalik ng maaga, magpahinga ng mabuti. At ito, dapat kong maayos ang proyekto sa lalong madaling panahon para maipasa ito. Pagkatapos, magsumikap para mag-apply para sa isang patent. Mabuti. Sige. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa'yo. Shenke, ang ginagawa mo, hanga-hanga ka. Okay. Kayong dalawa talaga. Tignan nyo naman oh. Parang gusto ko mag-celebrate tayo. Alam kong masaya ang kaganapan na ito. Tara, cheers! Cheers! Sa wakas, nakapunta na ako sa bahay ni Professor Shen. Professor Shen, masyado ka talagang magaling. Talagang nabuo mong paggamot ng cancer. Kapag naisip ko na naging estudyante ako ni Professor Shen, proud talaga ako. Bakit nandito ka sa bakuran? Hindi ka ba nilalamig? Medyo nakainom lang ako. Medyo nahihilo rin. Kaya nagpahangin ako dito sa labas. Salamat, Shuyi. Salamat sa ano? Kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi ako papayag kay Zhang Yang na pumunta sa Research Institute para bumuo ng gamot ng cancer. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi ako papayag kay Zhang Yang na pumunta sa Research Institute para bumuo ng gamot ng cancer. Kung tutusin, hindi ko rin naisip kung pupunta ka ba talaga sa Kyoto. Kung hindi ako dumadating, hahanapin mo ba ako? Para maging tapat, hindi ko rin alam. Maagang namatay ang tatay ko. Lumaki ako sa nanay ko. At hindi ko masigurado kung namumuhay ba siyang masaya. Wala naman akong intensyon. Kung tutuusin, 6 na taon na rin ako mula nung lumipat ako sa Nansheng. Kaya hindi ako sigurado kung anong iniisip mo. Hindi naman kita kayang istorbohin. Paano naman ngayon? Ngayon,
Walang taong makakapaghiwalay sa atin. Saka, bakit mo lang sinabi? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sasang-ayon kay Zhang Yang na pumunta sa institute para bumuo ng gamot. Kung hindi ka nagpakita, baka nasa medical school pa ako ngayon. Ayon sa batas, magiging mentor pa ako. Pero pagpipilian ko pa siguro ang institute ang pananaliksik sa paggawa ng gamot ng cancer. Titingnan ko ng malinaw ang sarili kong puso at kung ano ba talaga ang gusto kong gawin. Ako din. Gusto ko magpasalamat sa iyo. Pumunta ako sa Nanjing University. Sa katunayan, gusto kong sundan na yung mga yapak. Matagal ako nasa medical school. Ang dami ko nang nagawa pagsasanay sa extracurricular. Tinulungan kong mga pasyente para maging malusog sa aking mga kamay. Nagustuhan ko talaga mag-aral ng medisina. Salamat sa iyo, Shenke. Shooting star! Teka, Shuyi. Ano ito? Medyo biglaan. Ito ang singsing. Kahapon, pagkatapos kong matagumpay ang pag-unlad ng anti-cancer. Gusto ko mag-propose sa'yo. Gusto ko din ang sanggalin ito. At sa mga darating na araw, lahat ng sorpresa ko at kaligayahan, gusto ko lahat ibahagi sa'yo sa lalong madaling panahon. Gusto ko rin sabihin to sa harap mo. Kaya, maaari bang... Ay nako, Shen. Tanungin mo muna kung okay lang ba mag-propose. Kailangan mo munang tanungin kung papayag ba siya. Professor Shen, tanangin mo kaklase ko na si Shuyi na papayag ba siya? Shuyi, papakasalan mo ba ako? Oo. Shenke. Sa edad ng 23, para sa aking 10 taong lihim na pag-ibig, nagsumiti ng perpektong sagutang papel. Professor Shen, mamaya, mangyaring bigyan mo ako na ilang payo.